Teka. Bakit daw? Teka. Kailan kaya? Teka! Eto na ang tambalang Mon Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka! Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka! Alas 4:30 na sa DWIC. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo mga giliw naming tagapakinig, mga kababayan po namin, saan man kayong lupalop, saan man kayong daigdig, kami po ay sa inyo at mararating nyo kami sa pamagitan ng ating Facebook live streaming. And of course, sa pagkinig po sa atin dito sa ating DWIZ 882 sa programang Teka. Ito po ang inyong lingkod, Mon Ilagan. Minus na muna itong ating kapartner. At meron daw siyang mahalagang lakad ngayon sa kanyang pamilya. Siyempre, pagka-pamilya, dapat paraanin na muna natin at pagbigyan po natin yan. Ano ho? Ngayong araw na ito ay araw po ng Miyerkules at simbang baklaran po tayo at nabina po tayo. Pero hindi dapat lahat, hindi maramihan. Meron tayong social distancing at 10% lamang ng kapasidad ng isang simbahan. Kaya, paalaala po yan ngayong araw na ito, ngayong hapon na ito, marami na naman tayong i-discuss at marami tayong pag-uusapan. Well, alam mo ninyo, isa po dyan ay number 1, meron hong magandang balita sa atin ngayon. Meron daw hong 3 mga candidate, no? Para sa bakuna na papasok mula po sa China. Ayan. At ito ay gagawin for trial. Yung tinatawag pong clinical trial. Kung inyong maaalala, hindi ba? Diyan din nagsimula sa bansang China. Ang tinatawag natin na COVID-19. Di ba? Yun hong virus. At isa sila ngayon sa nag-aaral ngayon. So meron hong pag-aaral dyan at dapat itong isumite sa World Health Organization. So yan ang isang inanunsyo ng FDA, ng Food and Drug Administration, at maaring ito ay para sa advanced development ng bakuna sa bansa. Hindi pa ito yung talagang tunay na gagamitin po, no? Sapagkat kung maaalala natin, ang London, isa rin yan sa nauna na nag-start ng bakuna sa pamagitan sa Oxford University sa London at kasama niyan China. So, ngayon, ayon sa World Health Organization, merong 200 na mga vaccines samples for clinical test, for clinical trial, ang pinag-aaralan ngayon ng World Health Organization. Gaano kaya katagal ito, mga kababayan? Pero ang importante, siguro, gaano man katagal yan, darating din yung araw na yan na mabubuo at makakatuklas ng bakuna at ng gamot laban sa COVID-19. Let's all pray and hope na sana maging ang Pilipinas yung pag-aaral, yung in-announce natin isang araw, hindi ba? Dito sa yun pong Lagundi, yung Department of Science and Technology, di ba sinasabi nang nakausap po natin si Secretary, maganda yung findings para dito sa Lagundi. Mapasama sana ang bansang Pilipinas. Isa po ito sa tumampok na balita po ngayong hapon. At siyempre meron din meron tayong na-encounter. Ito, pangalawa, para sa mga Pinoy na aalis daw sa bansa. Ang source po dito, ang MIAA. Pero ang dapat, doon tayo nagpapatawag sa Manila International Airport, ang dapat daw natin tawagan ay ang Department of Foreign Affairs. Lumabas po ito na isang article na ang mga Pinoy, na aalis ngayon sa bansa, sa Pilipinas. Yung mga aalis, kailangan meron kayong mga dalang health certificate. This is really a requirement. At ano ito? Yung tinatawag na resulta ng polymerase chain reaction, yung RT-PCR test na tinatawag. Sa layman's term, kung sabi ko nga, kung di tayo nagkakamali, ito yung swab test Sapagkat sa swab test, talagang yung confirmatory nito, ibig sabihin, almost 100% kasi talagang laman ang kinukuha dito So, kailangan yung resulta niyan na negative ay bit-bit ng mga Pilipino na aalis. Meron pong 4 na bansa ang nagre-require nito. Kaya gusto sana natin din makausap ang MIAA at saka gayon din ang Department of Foreign Affairs para mahanda ito ng ating mga kababayan. Ano ho ito? No? Number 1, kinakailangan negative ang resulta ng inyong
PCR test. At yung mga laboratory certificates o yung mga testing centers ay dapat na-rehistrado sa mga airlines. Dapat accredited sa mga airlines. Meron sila mga particular. Now, overall po yata, we have 78 na mga testing centers, para sa COVID-19 na siya namang accredited ng Department of Health at ng FDA, Food and Drug Administration. Yung mga passengers na walang RT-PCR results na negative, ito makinig kayo, yung mga aalis, yung magtatrabaho, yung mga abroad, yung maglalakwatsa at hindi na talaga mapigilan, walang magawa sa pera. Ito ang gagawin ninyo. Dapat bit-bit nyo yan. Hindi pwedeng payagan na mag-check-in sa ating airport, kahit kayo ay nakapag-book na ng inyong mga flights, okay? O kahit kayo mayroong mga passport na, meron na kayong visa and everything. Pag wala kayo niyang, hinahanap na yan, yung RT-PCR results at negative, hindi ho kayo papapasukin doon. Sa immigration pa lang, baka sa gate pa lang, na airport natin, na naiya natin, harang na po kayo kung kayo ay alis. Pero ang tanong, MI, Mon, ano bang mga bansa ito? 4 po ito mga bansa na nagre-require na ito sa atin. Okay? So, ano-anong mga bansa? Tingnan natin. Okay, sabi dito kanina ay ang sandali lamang. Hinahanap ko sapagkat isa ho dito yung Abu Dhabi, okay? Ang Dubai, okay? Tapos ang South Korea, and there is one, I think ang Hong Kong, kung hindi po ako nagkakamali. 4 itong mga bansa ngayon na nagre-require sa atin na dapat dala-dala mo yung resulta ng iyong PCR test. At itong resulta na ito kailangan bago, the latest, the very recent. Siyempre, i-require ho ito. So, 4 ho yan. Kat hindi ho kayo makakapasok diyan sa Manila International Airport sa NAIA kung hindi nyo bit-bit yung resulta ng RT-PCR test na yan at kung kayo ay pupunta dun sa mga bansa, sa 4 na bansa na aking nabanggit. Okay? So, yan ang gusto nating mabuo din at lilinawin natin. Pero, ang tanong ko naman, kung sila ay merong mga requirement na ganyan, yung mga bansang binanggit natin, ang Abu Dhabi, okay, ang South Korea, ang Dubai, o ang Singapore yata, o Hong Kong, tayo naman dito sa Pilipinas, ganun din ba ang requirement natin ng mga otoridad? Paglagpak ng kanilang eroplano, ano ang gagawin natin? Anong requirement natin? O dun pa lang sa bansa nila ay dapat meron ng nakahanda na rin ang latest results ng kanilang PCR test ba? Swab test ba yan? O kaya rapid test na kinakailangan natin dito para sila ay makapasok, para ang mga turista, para ang mga biyahero ay makapasok sa ating bansa. So, yan ho ang mga requirements. Okay? Ayan. So, ito yung gusto nating malaman. Sana at makuha natin ng Department of Foreign Affairs sapagkat gusto rin nating malaman ano pa yung mga requirements, no? Now, meron pa ring issue kahapon pinag-usapan din namin, no, 'di ba? Itong related pala dun sa COVID natin. Pinag-aaralan na rin ngayon, ang sabi ng mga taga-UP baka aabot tayo ng 85,000 at the end of July. At kung mangyari man ito, baka kaya marami hong natakot, marami na naman ang nanginig. Marami na naman ang napaisip. Bakit? Babalik ko tayo sa MECQ kapag umabot tayo ng almost 85,000 sa katapusan ng Hulyo. Okay, mamaya ho, mag-update tayo at babalansehin natin yung impormasyon na yan. Diyos ko po, paano na ang buhay natin yan? Huwag naman sana, napakahirap. Pagka bumalik na naman tayo, ibig sabihin, marami na naman hong sarado. Okay, mamaya ho, sa pagbabalik natin, sapagkat narito ang ating weather report, aalamin natin mula sa ating weather forecaster kung ano ang latest na lagay ng panahon mula kay Chris Perez. Mainit, malamig, maulan, maaraw. Teka, ano ba ang weather ngayon?
Okay, magandang hapon sa iyo, Kuya Chris. Good afternoon and welcome to the program Teka Teka. Ano ba ang lagay ng panahon natin? Magandang hapon din po. Sa ngayon ay inaasahan nga na ngayong gabi hanggang bukas magiging maulap, may mga kalat-kalat na pag-ulan at ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog sa Davao Region, sa Soxargen at ganon din sa Palawan dahil sa Intertropical Convergence Zone. Dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng ating bansa, generally mainit at medyo malinsangan, maliban lang sa ilang isolated rain showers or thunderstorms, lalo sa dakong hapon na gabi. Ang low pressure area naman, kaninang alas 3 ng hapon, ay tinatayang nasa laing 760 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. So malayo pa ito sa kalupaan ng ating bansa at bagamat maliit ang chance sa maging bagyo, ay patuloy tayong magmamonitor at magbibigay ng update sa ating mga kababayan through our public weather forecast. Yan muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Chris Perez nag-uulat. At sumainyo ang ulat panahon. Laging maging handa, anuman ang weather. Okay, maraming salamat sa iyo, Kuya Chris Perez, sa lagay ng ating panahon. Kaya ngayon parang napapansin natin, mga kaibigan, mga kababayan, mga tagapakinig natin sa DWIC, lalong-lalo sa programang Teka Teka. Magdadala ho tayo ng kapote, ng payong, okay, ng jacket. Araw-araw, lalong-lalo na paghapon, umuulan na po. Kahit na mainit sa umaga, pero pag dating na ng hapon, medyo kinakailangan ready na tayo, at mag-ingat, magmaneho dahil madulas ang daan. Okay, maraming salamat, Kuya Chris Perez. Alam mo ninyo, isa pang magandang issue rin na pinag-uusapan kagabi, nanonood ako ng TV. Maganda ito sapagkat gusto nating mapaliwanag, even ang PGH and some other hospitals now, talagang puno na ang mga private hospitals. In the same manner, na nananawagan din ang ating mga doktor, ang ating mga nasa ospital, ang mga pasyente, ang pamilya ng mga pasyente na yung mga gumaling sa COVID ay kaagad-agad na sana ay mag-donate ng kanilang plasma. So gusto nating malaman bakit kailangan nito at nakakatulong ba ito mula sa isang COVID patients. Parang isang substance ba ito na pwede mong makatulong doon sa mga may COVID patients na nangangailangan po ng dugo, halimbawa. Okay, so gusto nating malaman ito sa eksperto, kaya nais nating sanang matawagan si Dr. Grace, ang ating kaibigan de la Calzada, sapagkat pathologist naman siya, at maipaliwanag natin na anong kahalagahan ng plasma, sapagkat, at ito daw kapag ka nag-donate ka, hindi kailangang patagalin, kung sakaling paggaling mo, hindi na yung mga ilang araw bago ka mag-donate ng plasma, kung maaari nga yata, within 10 or 12 hours, makunang ka na kaagad ng dugo. So, yan ang panawagan ng mga doktor din natin sa mga iba't iba mga ospital sapagkat, hindi puno na yung hospital Ang mga malalaking hospitals natin dito, kaya nga ang gobyerno, nire-require din nila, di ba, ang ating mga public hospitals, ang government hospitals, at least 50 to 70% ng kanilang kapasidad, kakayahan sa operasyon ng ospital ay ilaan para po dun sa mga COVID patients natin. Sapagkat dumarami, talagang ito araw-araw yung bilang, inaabangan po natin yan. So, nais nating malaman yan, even the Red Cross, the Philippine Red Cross is also calling for some COVID patients na gumaling, na ito ay makapag-respond at makatulong din naman sa mga nangangailangan po ng dugo. Okay, oras po natin mga kaibigan, alas 4:49 ng hapon. Huwag po kayo alis dyan sapagkat marami pa tayong pag-uusapan. Pag-uusapan din natin ang nagkaroon ng lockdown. Kung ilang buwan na ito, pang-4 na buwan na po yan. Alam niyo ho ba ang nawawala sa atin? Alam niyo ang nawawala dyan sa lockdown na yan, sa ekonomiya ng Pilipinas? 21 bilyong piso, 21 billion pesos ang nawawala buwan-buwan sa economy ng Pilipinas. Anong epekto? Gutom. Anong epekto? Walang trabaho Anong epekto nito? Saan tayo kukuha ng pagkain? Ito kaya ay sasagutin sa darating na SONA ng ating Pangulo. Kung kaya alis dyan, babalik po ang programang Teka Teka. Teka Teka, alas 4:30 na. DWIZ. Teka Teka, alas 4:30 na.
po tayo sa programang Teka. Ito pa rin ang inyong kasama, ang inyong kabayan, Moni Lagan. At siyempre ho naman sa pagkakataong ito, nais ko munang batiin itong ating kaibigan. Nakakasama po natin ito dito sa Binangonan, dito sa Eastridge Golf. Si Erwin Temenya na nagdiriwang ng kanyang karawan ngayon. So Brad, Erwin, magandang hapon sa iyo and happy birthday. And of course, enjoy your birthday. Ayan, okay. So, gusto nating malaman, no, tama ito, matawagan natin si Dr. De La Calzada Grace sapagkat siya bilang isang pathologist din, malaman natin yung tungkol dun sa plasma. Ayan, bakit kinakailangang mag-donate ang pasyente ng COVID, gumaling ng plasma at magamit. Okay? At magamit naman niya, magamit ng isang COVID patient. So, habang inihintay natin ang katugunan ni Dr. Grace, eventually, makakasama na rin natin sa programa. Well, alam mo ninyo, lilipat ako ng topic, no? Sapagkat meron ho isang artikulo, meron isang lumabas na balita na umabot sa 20.9% in Filipino families or 5.2 million ang nakararanas ng gutom sa panahon ng mahigit na 3 buwan na lockdown na ipinatupad po ng ating pamahalaan. Kasi nagsimula po tayo officially March 15. Ano na ngayon? March 15 to April 15, April 15 to May 15, dalawa, May 15 hanggang June, 4 na buwan na ho tayo, no? Okay. So dahil nga ito sa COVID-19, okay? Now, upang hindi na kumalat at lumaki ang datos ng mga nagkakasakit at tinatamaan ng COVID-19, kailangan pong mag-lockdown. Ito ang, of course, ang sagot ng ating pamahalaan. Okay? Yan yung sagot ng ating pamahalaan. Kinakailangan mag-lockdown para wag nang lumabas ang mga tao na muna. Pero, sakripisyo ang trabaho. Sakripisyo ang ekonomiya. Kaya nga, pati yung mga senior citizens, hindi na muna pwedeng palalabasin kung wala din lang mga importante. Kung bibili ka ng gamot, okay. At essential, okay. Yung mga 20 years old pababa, wag ka na muna kayong lumabas kung wala rin namang gagawin. Now, ano yung epekto nito? Dahil nga, upang hindi na kumalat, lumaki po ang datos ng mga nagkakasakit, yun ang lockdown, at tinatamaan ng COVID-19, kailangan mag-lockdown. Kaya marami po ang nawala ng trabaho, marami ang nagsara, no? Marami ang hindi naglabas o lumabas ng kanilang bahay, marami ang hindi kumita. Okay, Diyos ko, napakarami yan. Kung mag-i-interview ko lang araw-araw, kulang ang isang araw at 24 oras sa istorya ng ating mga kababayang Pilipino about the COVID-19, kung ang kanilang paghihirap. Okay, now at least, alam po ninyo, through the Secretary Roque, inamin po ng Malacanang, through Secretary Harry Roque, na alam nila at recognize sila ang mga nagugutom na pamilyang Pilipino. I mean, of course, may datos yan. Pinag-uusapan nila yan sa Malacanang. Pinag-uusapan yan sa Interagency Task Force o IATF. Kaya naman, ang tugon nila ay magkaloob ng tinatawag na Social Amelioration Program o yung SAP1, nagkaroon cash distribution of 5,000 pesos to 8,000 pesos. Tulong yan para doon sa mga talagang nawalan ng trabaho, walang makain at walang mahihirap. Pero, eto pa po, bukod dyan. So kung 20.9% o 5.2 million ang nakararanas ng gutom, ibig sabihin lang nun, sa 3 beses nakakain ka, isang araw makakakain ng pamilyang Pilipino. Minsan. So ito ang daing nila ngayon. Pero ito pa ang malungkot. Yung Philippine economy, ang ating ekonomiya na binabanggit ko kanina, nawawalan po tayo ng 21 bilyong piso. 21 billion, hindi ho ito hindi milyon, kundi bilyong piso, okay, kada buwan or every month, simula po nung lockdown. Bakit? Kasi yung public transportation natin, suspended. Diba? Yung mga aeroplano natin sa aviation industry, yung ating public transportation, ang ating mga jeepneys and buses, yung barko natin, hindi makadaong. So, yan po, datos na yan, na binabanggit ko ngayon, lumabas po yan sa hearing ng House Committee on Economic Affairs, chaired by Congressman Sharon Garin. Okay? Now, yung epekto ho ng hindi paglabas ng mga public transportation at maging yung sa aviation industry sa mga paliparan natin dahil may lockdown, kaya po mga airlines natin walang lipad, di ba?
walang papasok at walang papalabas sa bansa. Kaya lumalabas po, noong last year sa ating mga airlines, aviation industry natin, merong 61,000, 61,000 na mga arriving flights. Ito yung mga dumating sa iba't ibang mga bansa. Okay? At meron din naman 61,000 ang departing flights. Pareho lang sila. Kung sino yung dumating, siya rin yung aalis. Pero ang pagdating din dito, may dalang mga turista, may mga dalang mga balikbayan, mga kababayan po natin. Pag alis noon, may schedule na naman. Abayan, laki. Ito ngayon ang tanong. Itanong ninyo ngayon na tayo po ay nag-lockdown at nag-ECQ tayo at inabot tayo ng COVID-19. Mantakin po ninyo yung mga pasahero, local at international, na hinahakot noon at dinadala sa ibang bansa. Okay? At darating din dito. At kaya naman pati ang turismo natin ay apektado at alam naman natin ito ay income generating. Subalit, nung magkaroon ng lockdown, umabot lamang sa 12,000 ang mga arriving at departing flights. Look at the difference. My dear fellow Filipinos, Mang Juan, Mang Pedro, nanay, tatay, kung bakit ganyan ang ating ekonomiya ngayon. Apektado yung ating transportation eh. From 61,000 flights last year, compared mo ngayon 12,000 lamang. Okay? Dahil dyan, nagresulta ito na tapyasan ang workforce sa ating airlines industry. Maraming tinanggal, di ba? Maraming inalis. Marami ang na-laid off. Marami ang na-displace ng mga workers natin. Mula po sa workforce ng airline industry na 13,000. Ito yung mga flight stewardess, mga piloto, people in the ground, pagdating mo sa opisina, 13,000 yan. Alam mo ba ngayon kung ilan lamang sila na nagpapatakbo? 2,500 lamang ang puwersa, ang workers sa atin pong airline industry. So, dito, nakita natin, mantakin po ninyo mga pasahero. Local at international ang hinakot nun at dinala sa ating bansa. Kaya naman, ang turismo natin ay isa rin sa income generating na naapektuhan. Apektado tayo. Ano ba yung source natin? Ano mga industries ang tinamaan, di ba? Manufacturing, tinamaan tayo. Tourism, inabot po tayo. No? Ang mga restaurants, inabot din. Ang transportation, inabot din po tayo. Halos lahat. Sino kaya masaya lang ngayon? Masaya lahat ngayon, mga naka-online, no? Kaya naglahat, everybody shifted to online. Tapos inihahatid na lang sa bahay. Dinideliver na lang sa bahay. Mukhang yun ang medyo kumikita ngayon. Ha? At saka yung mga nagbebenta, mga nagsusupply ng mga PPEs, ng mga face masks, yung mga nakauna, kahit papano medyo may kita ho dyan. Now, ang tanong, the question is sana isama ito lahat ng ating presidente sa kanyang darating na SONA sa July 27. Because, why? Lahat po nag-aabang Sabi nga roadmap to recovery itong maririnig natin. Kung anong gagawin despite the COVID-19 problem. Anong gagawin natin for 2021? Paano ang ating ekonomiya? At marami ang nag-aabang yung sistema na yan. Of course, aminin natin na by 2021 hindi pa ho magkakaroon siguro ng bakuna unless talagang mabilis galing ng China, galing ng London, galing ng Europa, galing ng Russia, yung iba't iba ho among the 200 na mga iba't ibang mga hindi ho aplikante kung hindi nag-submit ng kanilang mga discovery para doon sa bakuna for clinical testing, sana may mapili ho tayo agad dyan. Pero marami ang nag-aabang sa darating na State of the Nation address, saan tayo papunta? Ano ang estado ng ating bayan ngayon? Paano tinugunan ng pamahalaan ang problema natin sa COVID? Paano tayo makakalusot? At paano natin muling maitataas ang ating gross domestic product? That's one. Sapagkat medyo affected ho talaga tayo. At talagang hindi lamang ang recession natin, hindi lamang binabanggit ko sa Pilipinas, pati buong mundo, apektado ho tayo. So ito ho ang mga datos at ito ho ang mga pinipresent natin na problema sapagkat yung mga mamamayang Pilipino, katulad ni Mang Juan, ni Aling Juana, na nagtatanong mula sa daan, yung mga nagtitinda ng palengke, paano na kaya ang buhay natin ngayon? Paano kami kakain? Kung sinimulan natin na apektado ang mga Pinoy,
at talagang isa sa 3 beses na pagkain ni 1 beses lamang at nahihirapan talaga sila. Malaki ang pagdama ng kanilang kahirapan dahil dito sa COVID at dahil sa lockdown na wala ng trabaho. Sana dito magkaroon tayo ng pag-asa sa SONA, sa darating na State of the Nation Address, para makita natin kung saan tayo papunta at paano tayo matutulungan ng ating pamahalaan. Remember, panawagan ito hindi lang kay Pangulo. Panawagan ito sa ating mga mambabatas, no? Natapos na yung sa terror bill, natapos na yung ABS-CBN, natapos ng ilan pang mga mahahalaga na mga issues para sa atin. Ito ang harapin natin ng gusto, ang tungkol sa COVID, ang tungkol sa ekonomiya, ang tungkol sa ating trabaho. Okay, babalik po ang inyong lingkod, 5:01 in the afternoon sa programang Teka, Teka. Teka, alas 4:30 na. DWIZ. Teka, alas 4:30 na. Okay, nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan ngayong araw ng Miyerkules. Kayo ay nasa programang Teka, Monilagan po minus Ray, Senyor Pacheco. At ang oras po natin, alas 5:07 ng hapon. Pero bago tayo magpatuloy, nais muna nating batiin yung ating mga regular listeners, ang ating po mga barkada dito sa Teka. Siguro magandang bubuo kami ni Ray, Senyor Pacheco dito ng fans club o kaya ng club ng samahan natin dito sa Teka program. Anything under the sun na pwede nating pag-usapan dito sa programang ito. But anyway, ang bottom line is that makakatulong ba ito sa ating kababayan? Kung merong mga opisyales ng gobyerno, kung merong mga dapat na tayo ay punahin, kung meron tayong dapat na paalalahanan, we will do so objectively. Ayan, okay? Kaya naman, itong ating mga kababayan na bumabati po sa atin ngayon, yung aking asawa, paunang-una, si Mama Veron, si Mayora Veron, magandang hapon. At gayon din kay Johnny Rasote. Ayan, and to others are watching, magandang hapon sa iyo, Johnny. Si Jimmy, ang regular natin. Thank you, Jimmy, for regularly watching and listening to our program. Sabi niya, in the coming days, medyo bababa na ang price ng PCR test kasi gagamitin na yung gawa ng UP. Tama ka dito, Jimmy, no? Talagang, bilib ako dito sa mamang to, napaka-updated, no? 1,800 pesos na lang per test kit. Kasi sinimulan yata ito ng 8,000 GB, no? Kundi ako nagkakamali. Tapos gayon, bumaba na, marami nang lumabas, may competition, out in the market, madami na, naging 4,000. Yung sa UP, mas mababa, 1,800. At sinasabi ng mga manggagamot, mas accurate daw po ito. Okay, si Delia Velade, good afternoon po, Mayor Mon and Senyor Ray, watching Teka DWIC, God bless. Si Ricky Bermejo Kaliwan, ayan, bumati din po sa atin. At si Art Ramos, abay, si Art Ramos, kilala natin to, ang sweet naman niya, ha? At siya ay nagpadala sa atin, sa ating live streaming ng isang red flower roses ito, ha? Magandang hapon sa iyo, Art. Thank you for listening. And let us all pray hard and think positively. We will all survive this pandemic as one nation, God willing. Si Ray, nakikinig din sa atin, si Ray Tolentino. Hi, Ray. At gayon din si Nanay Puding Perez, no, ng Marikina. Magandang hapon po, Nanay Puding. Ayan, at saka si Oka Marites. Hello, take care. Thank you, Marites. Maraming salamat sa iyo. Okay, so yan ang ating mga sumusubaybay sa ating palatuntunan. At ngayong hapon, katulad ng inumpisahan ko kanina, dun sa ating programa, na marami ngayon at may panawagan ang Philippine Red Cross, may panawagan may panawagan ang Philippine General Hospital, nakapanayam namin minsan ang kanilang spokesperson, at may mga panawagan din ang ilang mga public and private hospitals for COVID patients na gumaling, di ba? Who recovered already, no? Na sila ay immediately mag-donate ng kanilang plasma. Pero siguro para dun sa iba, para ano nga ba itong plasma? Saan ba manggagaling to? Para nakakatakot, to. Manggagaling sa isang pasyente ng COVID at magdo-donate para sa pasyente ng COVID. Ano ba ito? Ano ibig sabihin ito? Kaya minarapat po natin ngayong hapon, nagpatawag na tayo sapagkat hindi natin makontak ang
Philippine Red Cross, itong ating kaibigan si Dr. Grace de la Calzada, laging nakatune in ito sa atin, isang pathologist at professor po sa Ateneo de Manila School of Government, na siya magpapaliwanag, at doktor din sa iba't iba mga hospital and is connected with ACE Medical Center, Quezon City. Wala iba ako, Dr. Grace de la Calzada. Doc, magandang hapon. Hello? Hello. Yes. Dr. Grace, magandang hapon. Dalawa. Oo. Minus tayo ngayon si Ray sapagkat meron siya importanteng lakad. So, thank you for our invitation, for taking our call sapagkat importante ito at alam kong kaya mo sagutin. Oo, ginulat mo ako and I'm not even monitoring. So, makakala ko ka nasa kalsada ka, ano ha? Oo. Would you like to start a little prayer with the program? Katulad ng ginawa mo? Sige. Oo. Go ahead, please. God's word for us today and every day is like this. When sinabi ni Jesus mismo in the Gospels, when 2 or 3 agree on earth, agree on anything they ask for or pray for on earth, it will be done in heaven. Wow. Oh, Amen. very inspiring. Kala ko, when 2 or 3 are gathered in my name, there I am in your midst. Ang kasunod nun ay yan. Yun na, ha? So, Okay. Para tayong madrihan, pare. Thank you for that inspiring word from the Bible. No? Ang minimum requirement to agree and it will already be done in heaven. Yeah. Yun Kaya naman, lahat ng ginagawa. Kailangan 2-3. That's it. Lahat ng ginagawa talaga natin ngayon ay towards, if we serve our fellow men, if we serve our kababayan, we've already served and say yes to God. Anyway, Doktora, thank you for joining us. At ngayon, alam mo ninyo, kagabi nanonood ako ng TV, no, may mga panawagan din ng Philippine Red Cross. Bakit ito nagdo-donate ng plasma? At ano ba itong plasma na nanggagaling at dapat i-donate sa isang COVID patient? Well, generally, ang plasma ay yung liquid portion ng blood, no? So, dalawa kasi ang blood natin components, liquid and solid. The liquid portion is plasma. Okay. Now, kung ang plasma maraming gamit yan. Nagagamit na yan siya in transfusions before. Okay. But ang tawag sa COVID convalescent plasma ba yung tinatanong? Ang sabi, this is still experimental among doctors, no? Sabi ng mga research yan, including the Mayo Clinic in the US is saying that. So, yung pasyenteng gumaling na from COVID talaga, the plasma of that patient may, hindi absolute may contain antibodies against COVID. Okay. Hindi pa talaga yan time tested, but that's parang normal na nangyayari naman talaga yan. Now, ang pwedeng gawin, wait lang. Teka, medyo nagkakaroon ng feedback, Doktora, no? Doon sa, pahinaan lang natin ng konti siguro yung ating monitoring. Hindi lahat ng pasyenteng may COVID ay pwedeng bigyan yan. Okay. Only the severely ill. Kasi just like anything, kahit gamot, meron din siyang adverse reactions. Okay. Kasi ang plasma ng tao, karamihan protina ang laman, no? Antibodies nga. So, pwedeng magka-allergic reaction naman ang pasyente. So, it's only given really to very severe cases. And, well, pwede rin sa mild cases. Pero hindi siya yung first line na choice ng paggagamot. Okay. Yeah. And so, pero Doktora, meron itong pagka gumaling, ang pagkakabasa ko, pagkakaintindi ko rin, kapag gumaling, immediately, kung magdo-donate, kaagad, no? Within 10 or 12 hours lang, hindi ho dapat paabuti na ikaw ay gumaling nakalabas ng ospital? The blood bank will have the actual protocol. Okay. So, hindi ko alam kung ano ngayon ang present protocol nung mga blood banks na gumagamit nito. But
But ang susundin dapat sa protocol. Ang alam ko lang, no, na sure ako na alam ko, pagka ang pasyente ay nanganak, ang donor na dating may COVID tapos convalescent, at nanganak na siya, hindi na siya pwedeng mag-donor. Okay. Oo. So, kailangan, ang maganda din na donor is relative, pero hindi din masyadong close relative kasi for graft versus host reaction naman. So, may mga protocols naman yung mga ospital na gumagamit nito. Okay. Oo. So, di bali ito, pagka nag-donate ka ng plasma, ano ang naitutulong na ito sa isang severe o kaya mild cases ng pasyenteng COVID? Hopefully, usually hindi sa mild, yung severe lang. Severe, yes. Hopefully, yung convalescent plasma na yon ay meron nga talaga siyang antibodies against COVID. Okay. Na nag-develop sa kanyang anong tawag niyan? Sa kanyang bloodstream, except na we are not too sure also of that kasi nga experimental pa. But sa ibang mga sakit naman, ganun kasi ang nangyayari. Yes. So hopefully, nagkaroon nga siya ng antibody, and that antibody will work doon sa pasyenteng may severely ill na wala nung antibody, so binibigyan siya noon. Yeah. Para hopefully it will work sa kanya. Sa pagdodonate ng plasma, Dr. Grace, hindi naman ito kailangan parang, hindi ba, para ka nag-donate ng one bag, no? One bag ng dugo. Ito parang ano lang. Ano yan, may special machine na ginagamit. Ang tawag ang machine na yan, habang kinukuha yung dugo mo, lahat ng dugo mo pula at plasma, no? Kinukuha. Nililinis, ibinabalik yung red cells mo and your white cells, ibinabalik sa katawan ni donor. Ang maiiwan lang doon sa machine at papasok sa blood bag ay yung plasma. I see. Cute siya. Yung may bag dyan na nakasabit, pero si red blood cell hindi papasok doon sa bag. Doon lang siya sa machine. Yes. Kasi pagkalinis, parang ganun, ibabalik siya sa katawan ng donor. Meron isang nag-text sa atin, no? Si Arlene Silio, sabi niya, yung kanyang husband ay nagkaroon ng COVID pero willing mag-donate. Kaya lang matagal na yata ito. Can everybody, lahat? Ititest pa din po sila. Depende sa edad, depende sa history ng pasyente, depende kung may mga iba siyang sakit, may mga iniinom na mga gamot. Okay. Negative ba siya sa lahat ng tinitest sa dugo para maging donor. Naku, daming proseso. And even the type of blood ang kailangan. I think it's type O? Type specific. Hindi rin? Type specific. Kung ano yung type nung tatanggap, yun dapat ganun din. Type ni donor. Halimbawa, type O siya, type O. Yes. Pag type A, type A. Yes, type specific. Naku, mahirap. Pagka nagkamali kaya, ano? Ay, oo, nangyayari yan. Talaga? Kahit sa Amerika, nangyayari yan. You did everything right. Tapos yun pala, hindi magka-type. So, I see. isang aksidente na hindi sinasadya. Pero nangyayari siya kasi sometimes sa pagmamadali, o sa paperwork, yung ganun ba? I see. Okay. Doktora, ito lang, as we discussed, no, pumasok sa atin ngayon itong Department of Health COVID Case Bulletin, number 130. So, just to inform you, update you, kasi meron akong related na question dito. As of 4 p.m. today, July 22, ang atin pong COVID cases ay umabot na po ng 72,269. As of 4 o'clock in the afternoon today. Now, a total of 1,594 confirmed cases are reported based on the total tests done by 78 or out of 89 current operational laboratories. Kasi marami na rin ho tayong mga testing centers and laboratories na accredited ng FDA.
So the DOH likewise announces 342 recoveries for today, and this brings a total number of 23,623. Okay? Now, of the deaths, yun hong 83%, 5 po ang namatay in July and 1 or 17% in June. Deaths were from NCR or 33%, Region 6, 2 or 33%, Region 7, 1 or 17%, and 1. Now, ang tanong ko dito, so everyday talaga, talagang tumataas, no, Doktora? Ang sinasabi ng gobyerno rito ay, tumataas yung kaso natin. Ibig sabihin niya, nagiging effective na at dumarami na yung natetest natin ng mga kababayan natin Pilipino. That's one way to look at it. Apo. Pero ang tingin din ng iba, tumataas yung bilang ng mga natetest natin, tumataas din araw-araw. Yun ho mga, hindi ho ba dapat lang kung sakasakaling hindi naman ho talaga ito community transmission, dapat tumaas man ho yung mga, yung recoveries natin at tumaas yung bilang ng mga kaso, pero alam niyo, dapat... There's two ways to look at it, Mon. One is, yung ngang sinasabi na kaya tumataas ang number ng cases kasi dumadami rin ang testing. But you are right also in saying na kahit nga dadami ang testing, kung wala naman talagang infection yung mga tao, hindi dapat tataas yung numero ng kaso, hindi ba? So, that's why one way is saying kasi dumadami ang testing, another way is saying talagang tumataas ang kaso, whether you tested them or not. Ang kagandahan lang sa na-test, na-isolate mo na sila at natitreat. Than really not knowing meron ba o hindi. So it can be looked at by researchers and statisticians two ways. You just say na kaya the number is increasing because we have also increased the number of testing or the number of people being tested. And so we are able to catch them. Sa kabilang dako naman, pwede ring tingnan, talagang mabuti na lang at nag-test kasi pala talagang maraming nagkaka-infection, especially yung hindi, like kami, ang dami kong kakilala for example na wala naman silang matandaang exposure na specific direct exposure. So malamang community acquired, no? I see. Okay. So kasi gusto kong like for example ito, parang ang balita kanina, pag umabot tayo ng 85,000 by the end of July, baka ang ating mga government officials are contemplating na ibalik tayo sa MECQ. Ako mas gusto ko yun. Mas mamamatay na naman ang ekonomiya natin ito. I think they have to balance that Yun ang problema, kaya marami natatakot well, in economy, there is always a trade-off. What are you trading off? Life or finances? What will you do with lots of finances if there is no more life? Okay. But if you have life, hope springs eternal, finances will bounce back. Yes. In its time. You know. Ang sa akin kasi, sana hindi tayo magmadali na mag-ease ng mga na luwagan ang movements. While I fully support that we need the economy going. Yes. But let us be very careful na hindi maluwag ang movement ng mga tao. Pag niluwagan kasi, akala ng mga tao wala ng COVID. And so, pag GCQ na, akala na libre na lahat. Inopen ang dine-in. Right. Nagiging kampante na. Just talk with people, anybody, or... Yeah, pero the hospitals now are again... Exactly. Doktora, if I may cut you, you mentioned... is again in a war zone. Right. If I may cut you, binanggit mo about the hospitals. I know umiikot ka rin, ang mga ACE medical centers, o medical hospitals. Well, I'm trying not to go into hospitals these days. Pero, meron mga about 15 big hospitals in Metro Manila na talagang nagsabi na, na talagang fully, kumbaga puno na talaga yung kanilang mga, yung mga rooms, Nagbigay na sila ng mga advisory. Right, So, anong monitoring ho ninyo? Kasi nga, not only are the beds full,
even the nurses are overloaded. 12-hour shifts na sila, di ba? 12 hours na ang mga nurses. Well, karaniwan naman yan. Dati naman. 12 talaga. Oo, dati Okay. naman ganyan. Mhm. Pero nabibigatan na kasi sila sa load because you cannot change the people every day. Mhm. When dati, 3 days, 4 days ka lang magjo-duty ng 12 hours. Ngayon parang tuloy-tuloy to the incubation period. Mhm. Kasi while the others are being quarantined. Kasi once you are exposed to the patient, Yeah, go ahead. Hello? oo. Since yung the rest of those who have come from duty kino-quarantine kasi, diba? Kasi for their safety naman. Tapos meron na naman tayo ngayon na although I do not really have the statistics and the numbers but just coming from people who are asking for prayers, mga doktor na tumataas na naman. Meron nga akong isang kakilalang doktor, hindi naman siya ever pumasok mula nung March. Hindi siya pumasok sa ospital. Yes. Pero nagka-COVID pa rin siya, naka-intubate siya ngayon. Oh my God. Oo. So, saan niya nakuha? Meron din naman isang celebrity, hindi rin nga lumalabas since March, pero meron din COVID. Oh, so saan nakuha? Among the members of the family na lumalabas? Among the friends siguro na bumibisita. I see. So medyo the case Hindi lang bumibisita but yung deliveries. Yeah. Yung nagdi-deliver, yung matanggap ng, 'di ba? Yung ang kasi very what's the term? Very fluid pa si COVID na organism, si virus. Hindi pa talaga natutumbok kung saan ba talaga siya nakukuhang, paano ka talaga na-expose other than syempre yung diretso coming from the droplets sa laway, sa bahin at sa ubo. Through yung tilamsik ng pagbahin at pag-ubo at sa conversation, sa pagsasalita. And many times kasi pag kumakain, 'di ba, you take off your mask. Yes. Malay mo kung saan ka kumain may umiikot pala doon na COVID. Right. And there was a recent study rin ngayon and I think there are more than 232 scientists na sabi parang airborne na rin siya ngayon, especially doon sa mga kulob. Yes. Only sinabi na lang airborne because hindi siya sumasama sa droplet but sa air siya for a few hours ba yun? Hours ba yun o days? But only in aerosolized situations. Meaning yung, ang ibig sabihin ng aerosolized, yung parang nagpasingaw ka. Okay. Kunyari, meron kang tube na may takip. Pag binuksan mo yun, parang Coke. Soda. Pag binuksan mo si soda, ganon. Yan, aerosolization yung ganon. Nag-form ng aerosol. Nag-spread tuloy. I see. Oo. Naku, thank you very much, Doktor. At marami ho kaming natutunan ngayon kahit na papano ay napaliwanagan nyo kami tungkol dito sa plasma. And of course, ilang problema at monitoring natin sa mga hospitals na talagang puno na rin. Any parting words bago tayo tuluyang magtapos sa ating palatuntunan? To really be careful about not spreading the virus by being careless. To let us remind the families to be disciplined, to stay at home. Wala naman, kung hindi naman kailangang lumabas, ay wag na talagang lumabas. Finally, I will leave you with the word from Philippians 4:8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ayun. So, tinuturuan tayo ni Lord na wag na kasi tayong magdrama-drama, mag-romanticize ng mga happenings. Let's just think of how to do good, how to do better. Better at than
wag na sigurong maghanap ng iba pang blessings. The fact that we do not have COVID, we stay at home, and we are healthy, we have something to eat kahit papano, with our family, that's already considered a blessing. So, Doktora, maraming salamat po, mga kaibigan, si Dr. Grace, isang pathologist at professor sa Ateneo de Manila School of Government. Thank you very much, Doktora. Maraming salamat po. God bless. Bless you too. Ayan. So, marami pa ho tayo at makakasama natin siya regular, no? Siguro hopefully by August, no? At meron nung kaming inaayos na within the program, ma-feature po natin sapagkat kailangan natin ngayon, lalong-lalo na sa panahon ngayon, mga karagdagang impormasyon na dapat nating malaman, mga Pilipino, mga alternative medicine, lalong-lalo na rin po ngayon sa sitwasyon na kinakaharap natin tungkol sa COVID-19. Okay? So, wala na ho tayong oras. Again, so sabi ko nga kanina, maganda po tayo, pakinggan natin para sa nalalapit na State of the Nation address at hindi lamang ang pamahalaan, hindi lang ang gobyerno, kundi ang buong sambayan ng Pilipino ang dapat din maghanda. No? Tulungan din natin ang ating pamahalaan, tulungan natin ang ating komunidad, tulungan natin ang ating mga neighbors natin. So we will work as one and we will strive as one nation. So, ito po ang inyong lingkod, Moni Lagan, sa ngalan po ng ating kaibigan, si Ray Senyor Pacheco, na makakasama natin hanggang bukas dito sa programang Teka Teka. Maraming salamat kay Owi Diaz na nakikinig at nanonood sa atin, kay Juancho Figueroa, good afternoon sa iyo. Ang ating kumpare susunod na yan, Gani Oro, magandang hapon sa inyo at sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Moni Lagan, nagsasabi, don't worry, be happy, bye, until tomorrow. Teka, alas 4:30 na.